Today is Sunday, October 1, 2023. I-chart natin si DNL, SCC, Green, All HC. Tara! Unahin natin pag-aralan si DNL. Kung valuation ang pag-uusapan, masasabi nating undervalued tong si DNL. Kasi ang fair value ni Cole sa kanya ay 9.30 pesos at ang current price ay 6.42 pesos. So, undervalued. Yun nga lang, kung technicals kasi ang pagbabasehan natin, hindi ganun kaganda ang pinapakitang galawan ni DNL. Dito kasi sa monthly time frame, mukhang nasa downtrend pa rin siya sa long term view. Kung pagmamasdan kasi natin, nagre-resist kasi yung price dun sa trend line. Pero tingin ko posibleng mag-attempt pa rin siya na i-reach yung trend line at magkaroon ng short-term rally. Yun nga lang, I think mas mataas yung risk compare sa reward. Kaya siguro sa ngayon, magpapas muna ako kay DNL. I think hindi pa attractive yung price niya sa ngayon. Next is SCC. Nung chinecheck ko yung fair value ni Cole kay SCC, tinaasan pala. From 47 pesos, ngayon ay 51.74 pesos na. Kaya kung valuation ng pag-uusapan, undervalued naman si SCC. Ngayon naman, i-analyze natin tong technicals niya. Dito sa weekly chart, mapapansin natin na nasa resistance level pa si SCC. Tapos, nagkaroon ng red candle. Pero sa palagay ko, may potential si SCC na i-break yung resistance. So, pwedeng ganito yung movement or ganito. Kaya kung titingnan natin, ang safe entry is sa breakout ng red na box. So, yan. Pero kung sakaling mag-enter ako dito, tingin ko, small allocation na lang yung i-allocate ko. Mga 15 to 20%, no? Posible kasing magka-level lang yung risk and reward. Try natin sukatin yung cut loss if in case na papasok ka sa breakout. So, yan. Mga 10% siguro na. Pero yung reward kasi is unknown. Try natin i-zoom out para makita natin yung overall picture. Pwede kasing mag-resist na siya dito, or dito. Pwede rin na mag-exceed siya sa mga yan at mag all-time high. So, unknown kasi yung target price para kay SCC. Especially kung nag all-time high pa si SCC. So, ang option mo lang talaga is trail stop, no? Either moving average or any indicator. Pero sa ngayon, mahirap pang pag-usapan ng target price dahil hindi pa naman nag-breakout sa resistance si SCC. Kaya ang mas magandang gawin siguro ngayon is mag-observe muna at magabang. Next is green. Dito sa monthly chart, mukhang nahinto na yung selling pressure. Kahit papano, nagkaroon na ng green candle. May chance na bottom na to. Tingin ko may potential tong green. Pero pwede rin kasi na magpatuloy yung consolidation. Siguro try natin tumingin sa daily time frame. Dito sa daily time frame, makikita natin na may bullish divergence itong si green. So may potential din na magkaroon ng rally si green, no? Kaya obserbahan natin tong si green at baka magbigay ito ng opportunity. Okay, next is All HC. Kung titingnan natin tong chart sa weekly,
nasa downtrend pa rin si All HC sa mid to long term view since patuloy pa rin itong bumubo ng lower lows and lower highs. I think pwede na natin to i-label as lower low. Kung titingnan kasi natin, malaki na rin yung binagsak ni All HC. Tapos may volume pa to. Kaya may possibility talaga na mag-create na to ng lower high at magkaroon ng short-term rally. Kaya I think may short-term opportunity dito sa All HC. I think goods naman siya sa ngayon.